The Boss Husband. Credit to the author. 41 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ngumiti ng masama si Amara habang nakatingin kay Terence. Terence, saan ka binaril? Kaliwang binti, ang panloob na hita. Matapat na sumagot si Terence sa pag-aakalang nagsimula na ang pagtatanong. Oh, let me see. Dito ba? Pinunasan ni Amara ang panloob na hita ni Terence na nagkukunwaring sinusuri ang sugat habang siya ay naglapat ng matinding presyon. Nakakamangha ang pakiramdam. Namula ang kanyang mukha sa tuwa na i-imagine na niya si Terence na umiiyak at umiiyak sa sakit. Mga koneksyon sa pamilya, ha? Nakatingin sa dibdib ko, ha? Ito ang makukuha mo. Medyo sumirit si Terence. Ano ang? What the hell's wrong with this lady? Bakit niya dinidiin ang sugat ko? Hindi ba siya masyadong pinipilit? Sa kabutihang palad, si Terence ay may mataas na pagtitiis sa sakit, sana ay sumigaw siya sa sakit kung hindi. Si Amara naman ay nadismaya na saan na ang pag-ungol at pag-iyak. Masyado ba siyang nagtitimpi? Siya ay may isang medyo mabait na puso pagkatapos ng lahat. Sa pamamagitan nito, nadagdagan niya ang presyon. Sumigaw si Terence. Hindi na niya kinaya, what the fuck? Sisigawan na sana niya si Amara nang may bumantong hininga mula sa pinto. Cheryl. Ano sila? Tanong ni Yasi, namumula ng husto. Shoo, hindi pwede. Mawawala na naman ang kadalisayan natin kung patuloy tayong titingin. Pulang-pula na rin ang mukha ni Cheryl. They are doing something really vulgar. Oo. Natural, nahuli si Yasi, hindi siya yung tipong pipi. Wow. Amara sis. Ginagawa yun sa isang ospital. Ito ba talaga ang maalamat hand job? Si Amara sa sandaling iyon ay nakatalikod sa pinto habang ang kanyang kamay ay gumagalaw sa loob ng hita ng umuungol na si Terence. Natural lang sa mga babae na hindi magkaintindihan. Ang kanyang kamay ay naharang mula sa mga pananaw ni Yasi at Cheryl pagkatapos ng lahat at talagang napakatotoo na ipalagay na isang handjob ang nagaganap. Nalito si Amara sa usapan noong una, ngunit ang pagbanggit ni Yasi ng ang maalamat na handjob ay nagpagulat sa kanyang gulugod. Isang tingin lang sa mukha ni Terence ang kailangan. Siyempre hindi sila magkaintindihan. Namumula ang mukha niya na kasing pula ng mga babae sa tibok ng puso, at magpapaliwanag pa lang sana siya nang marinig niyang may pumutok sa kanyang lalamunan. Si Fredo, ang pumasok sa kanila kasama sina Cheryl at Yasi. Officer Song. Nagpapagaling pa si Terence, at nasa ospital tayo. Hindi ito masyadong angkop na setting para sa isang bagay na ganito. I wasn't. Hindi nakaimik si Amara. Paano siya makakaalis sa gulo ngayon? Ayos lang, babalik ulit kami mamaya. Umiling si Fredo habang hinihila ang dalawang babae palabas, nag-iisip kung paano ang mga bagay sa bagong panahon. Tumatanda na ako, kumbaga. Tradisyonal na babae lagi si Officer Song, kailan pa siya naging open-minded? Love at first sight ba ito para kay Terence? Pero kahit ganon. Cheryl. Gumagalaw na ang kantang Amara na iyon. Galit na sabi ni Yasi habang papalabas ng kwarto na ikinakaway ang kanyang kamao. Ginagawa siya ng ano. Namula si Cheryl, tumitibok ng matindi ang kanyang puso habang nag-flash sa kanyang isipan ang eksena. Si Terence ang kalasag mo, alam mo. Paano niya masusubukang nakawin siya ng ganoon? Napangisi si Yasi. Cheryl. Kailangan mo siyang pigilan. Wala sa akin iyon, okay. Sagot ni Meng Yao ng EMF. Noong nag-warm up siya sa Terence na ito. Tama nga pala ang unang impression niya sa kanya. Ito ay hindi mapapatawad paggawa ng isang bagay na napakalaswa sa isang ospital. Hindi mapapatawad. Hindi ko inaasahan ang ganito. Kahit ang malamig na dilag na si Amara, ginagawa iyon. Sikat sa pagiging cold, isip mo. Nakakapagpabago talaga ng tao ang pag-ibig, ha?
Si Yasi ay labis na hindi nasisiyahan, hindi siya magagalit kung ito ay ibang tao, ngunit ang kanta Amara na iyon. Si Yasi ay lumaki sa kaparehong tambalan ni Amara, at ang dalawa ang laging sentro ng atensyon dahil sa kung gaano sila kaganda. Gayunpaman, si Amara ay mas matanda sa kanya ng 1 taon, at mas maaga siyang nagbibinate, nagbunga ito sa kanya ng pabor ng maraming lalaki. Kung ikukumpara, si Yasi ay mas parang isang cute na batang babae, at ang mga lalaki mula sa compound ay kadalasang tinatrato siya na parang isang kaibig-ibig na kapatid na babae habang nangungutya sa buong Amara. Ayaw ni Yasi na pinagtatawanan siya ng mga ito, ngunit hindi siya nasisiyahan sa sitwasyon. At iyon lang ang unang bagay. Ang talagang ikinagalit ni Yasi sa kanya ay ang katotohanan na ang mga lalaking nangungutya sa kanya ay kasama ang kanyang sariling kapatid. Hindi niya malilimutan ang antas ng depresyon na pinagdaanan ng kanyang kapatid matapos tanggihan ni Amara. Pumunta talaga si Amara at sinabing hindi niya tatanggapin ang isang lalaking mas mahina sa kanya. Ito rin ang nagudyok kay Duncan Colton na sumali sa hukbo. Gusto niyang lumakas, alang-alang sa babaeng iyon. Shoo, ano ang pinagkakaabalahan mo? Hindi ka naman nai-inlove sa Terrence na yan. Tanong ni Cheryl na puno ng hinala. Kanina pa niya pinagkakaabalahan ang kanyang isip sa eksena, ngunit malinaw na may mali sa galit ni Yasi. Ako. In love with him. No way, of course not. Gustong tumawa ni Yasi, ito ang pinakakatawa-tawa na narinig niya buong araw. Kung gayon, tigilan mo na ang pagpapalaki sa kanya, kung hindi ka. Siya ay walang iba kundi ang gulo. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang pinagkaabalahan niya. Dahil ba sa laway ni Terrence? O ang kanyang ari? O, dahil ba sa paghawak niya sa kamay niya, pangmomolestya sa kanya? Ngunit ang lahat ng iyon ay tila napakalayo. Nawala ang kahalagahan nito. Itinulak siya ni Terrence pabalik sa bangko, siya ang nagligtas sa kanya, nilampasan ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa niya sa kanya. Pakiramdam ni Cheryl ay parang may bare sa kanyang puso, bagay na hindi niya maintindihan. Masyado siyang hindi komportable. Hindi pa rin nakaka-recover si Amara sa nangyari, namumula pa rin ang mukha niya sa pamumula. Perpekto. Perfect lang. At nakita rin ako ni Yasi. Hindi na alam ni Amara kung paano siya makakabalik sa compound nang nakataas ang mukha. Si Yasi ay malamang na magpapulala sa kanyang panig ng kwento, siya ay kilalang kalapitang mababa ang lipad mula sa puntong iyon. Ibinalik niya ang kanyang ulo kay Terrence, na nakaupo doon na parang tulala, na para bang wala siyang ginawa. Gustong-gusto niyang batasin ang ulo nito. Bakit ka ba umuungol? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Anong balak mo, Terrence? Paano ko makikilala ang mga kaibigan at pamilya ko pagkatapos ng ginawa mo? Miss, hindi ako naniwala na ang mitolohiyang iyon tungkol sa mga babaeng may malalaking boobs ay tanga, pero ikaw. Natatawang sabi ni Terrence. Ano? Anong sabi mo? Ang panunuya ni Terrence ay tumama sa kanya sa tama, at si Amara ay nag-alab sa galit, ang kanyang mga suso ay tumalbog habang siya ay nakatayo. Ang kanyang daliri ay tumutusok, itinuro si Terrence sa paraang ginagawa ng daliri ni Cheryl. 42. Huwag mong isipin na actress ako dahil lang iniindayog mo ang iyong boobs. Mas gusto kong tumingin sa PRN pagbalik ko. Kumaibot ang bibig ni Terrence, ayaw sumuko sa mga suso o daliri ni Amara. Unang-una, dinidiin mo ang sugat ko. Daing ba ako kung hindi mo inaatake ang nakakatakot kong sugat? Pangalawa, ano to sa hindi mo na kayang harapin muli ang pamilya at mga kaibigan mo? Ano naman ako noon? Gamitin mo ng konti ang utak mo. Kaya pantay lang ang pakikitungo ng batas sa lahat kapag hindi kasali ang mga babae, I see. Tell me, how am I and supposedly? Natigilan si Amara, hindi inaasahan ang retorika mula kay Terrence. Pagkatapos ng lahat, sasabihin pa lang niya na magkaiba ang mga babae at lalaki, nang ilabas ni Terrence ang buong bates na tretuhin ang lahat ng pantay. Siya ay isang pulis. Aapakan niya ang sarili niyang paa kung makikipagtalo siya sa pahayag ni Terrence. Hindi makapagsalita at naguguluhan, ito lang ang magagawa ni Amara na ituro ang kanyang daliri kay Terrence, na nagtagal bago pinakalma ang sarili sa isang malalim na paghinga. Ano ang kasama niya ngayon? Siya pa rin ba ang kalmado at tinipon si Amara?
Hindi siya magagalit sa halos anumang bagay, at palaging malinis ang ulo. Ilang beses na ba siyang nawalan ng gana, sa isang araw lang na ito? Kasalanan iyon ni Terence, lagi siyang sinusundo sa lugar na hindi niya gusto. Huminahon na si Amara sa puntong ito, at nagpasya siyang tingnan mga bagay ng may layunin. Tama si Terence, siya ang nagdiin sa kanyang sugat na naghahanap ng paghihiganti. Hindi siya dadaing kung hindi niya ginawa iyon, at walang sino man ang hindi makakaintindi ng kahit ano kung hindi niya ginalaw ang kanyang kamay malapit sa pandiyan ni Terence. Masasabing siya ang may pananagutan sa lahat ng problema niya ngayon, sa buong katapatan. Hindi dapat sisihin si Terence. Hindi ito nasiyahan sa kanya, ngunit hindi niya alintana ang kanyang ulo. I apologize for my outburst. Can I have your statement now? Oo. Sagot ni Terence, hindi inaasahan ang biglaang pagbabago ng ugali. Pangalan mo? Bumalik na si Amara sa cool-headed police officer. Walang katulad sa babaeng naguguluhan kanina. Terence. Sagot ni Terence, napaka-cooperative. Ayaw niyang pahirapan ng babae, ang kanyang mga salita ay talagang pangunahin para sa paghihiganti sa kanyang nadiin na sugat, at natural na totoo na ang mga babae ay nakakuha ng mas mahirap na mga hit mula sa hindi pagkakaunawaan tulad ng higit pa kaysa sa mga lalaki. Tulad ng kanyang maliit na episode kasama si Yasi ngayong umaga, halimbawa hindi man lang ito nakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at hindi siya tinatrato ni Yasi ng may pagkasuklam o anumang uri. Edad. Nagpatuloy si Amara. 18. Halos matanda na. Ngumiti si Terence. Namula agad ang mukha ni Amara, parang may ipinahihiwatig si Terence, na parang legal para sa kanya na tulungan siya, ngayon lang, dahil hindi na siya menor de edad. Aba. Yun lang. Hindi ko na kaya. Wala siyang gagawin sa ganitong bilis. Mukhang hindi pa niya nagawang ayusin ang sarili. Sinigurado niyang kumonsulte kay Harold Bro para sa ilang payo nang makabalik ito, hindi pa niya nakita ang lalaki na nawala ng kontrol sa kanyang mga emosyon at ekspresyon ng mukha, palaging pinapanatili ang isang hangin ng solemnidad. Iginalang iyon ni Amara sa pinakamataas na antas. Ilarawan ang nangyari. Napabuntong hininga si Amara habang ipinagpatuloy ang pagtatanong. Ito ay natapos kaagad pagkatapos, at si Amara ay nagmamadaling lumabas ng silid sa ilalim ng kaina, hinalang, umiiwas, at mapanghamak na mga tingin ng tatlong tao sa labas. Pisikal na nararamdaman niyang umiinit ang kanyang mukha habang iniiwasan niya ang mga mata nina Fredo, Cheryl, at Yasi. Mr. Linford, okay ka na ba? Nagulat si Fredo at medyo nagdududa ito ay isang putok ng baril pagkatapos ng lahat. Hindi ba dapat na nakarete ang bata nang hindi bababa sa ilang araw? Oo. Sagot ni Terence. 2 beses sa isang araw, hanem. Bulong ni Yasi, nakangiting dumaan sa gilid ni Terence. Ha! Huminto si Terence, naunawaan ang kahulugan ni Yasi sa ilang sandali. Twice a day my ass, pareho silang hindi pagkakaintindihan. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik habang binigyan ng malamig na tingin si Terence. With that, lumabas na rin siya ng kwarto, hinayla si Yasi kasama niya. Ganyan talaga si Cheryl. Sana hindi ka mag-isip, Mr. Linford. Naghintay si Fredo hanggang sa makaalis ang mga babae bago magsalita. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Terence. Nailigtas mo si Cheryl ngayon, lubos kaming nagpapasalamat. Sisiguraduhin kong makakarating ito sa pandinig ng chairman kapag bumalik siya. Hindi na iyon kakailanganin. Magalang na ngumiti si Terence. Hindi ako karapat-dapat sa aking sweldo kung hindi ko ito gaanong ginawa. Hahaha. Masayang tumawa si Fredo. Well, nagpapasalamat kami kahit anong mangyari. At saka, Uncle Fredo, ito ay mas komplikado kaysa sa simpleng pagnanakaw sa bangko. Ayon sa Baldy na iyon, mayroong isang Coldy Bro na nagplano ng lahat ng bagay. Ang pagnanakaw ay panakip lamang sa pagkidnap kay Cheryl. Sabi ni Terence. Hindi ko alam kung sino ang utak sa likod ng taong ito ng Coldy, ngunit sa palagay ko ay dapat pa rin kayong magsisiyasat sa bagay na ito, hindi ito magiging sapat na may kinalaman lamang sa mga pulis. Oo, naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong ibibigay din ang impormasyong ito sa chairman. Nakayukong sabi ni Fredo, naghihinala sa sarili.
Pinili nga ng mga kidnapper na lumipat kaagad pagkaalis ni Pablo, maaaring mayroong isang uri ng koneksyon doon. Walang ibang sinabi si Terence kung tutuusin, ito ay negosyo ng bahay ng Charlton. Naglalakad siya papunta sa Bentley nang makita niyang dumaan ang sasakyan ni Amara sa parking lot. Ngumiti ito sa kanya, nakatanggap ng death glare bilang kapalit. Pinabilis lang ng opisyal ang sasakyan, umaasang maalis sa sarili ang mukha ni Terence sa lalong madaling panahon. Sumakay si Terence sa kotse kasama si Fredo at nakita niya si Yasi at Cheryl na nakaupo na sa likod. Tila may pinag-uusapan ng dalawa bago sumakay si Terence, agad na tumahimik pagkapasok niya. Ang kapaligiran ay hindi masyadong magaan o masaya. Ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa kung ano ang gagawin kay Terence pagkatapos na makasakay sa kotse. Hindi nagpatalo si Cheryl sa pagpapaalis kay Terence, samantalang inakala ni Yasi na ang presensya ni Terence ay isang magandang karagdagan sa bahay. Mag-aalmusal din sila tuwing umaga. Ang pahayag ay ikinagalit ni Cheryl, pagkain ba ang tanging nasa isip ni Yasi. Maraming mga nangungunang chef na naglilingkod sa kanila, ano ang silbi ng isang magsasaka kung ihahambing doon. Ang dalawang babae, bilang isang resulta, ay tumahimik bago pa man pumasok si Terence sa kotse, lalo lamang itong pinatindi ng kanyang presensya. Si Fredo ay hindi nag-abala sa pagparada sa harap ng villa ni Yasi. Inisip niya na ang dalawa ay magtatagal pa rin. Umalis si Fredo pagkatapos ihatid ang tatlo, kailangan pa niyang maghanda ng hapunan para sa mga bata. Natural, si Terence ay bata rin sa kanya. Tumigil ka. Tawag ni Cheryl nang pumasok si Terence sa villa. Ano ito? Tanong ni Terence, binalik ang ulo niya kay Cheryl. Maaari niyang kulitin si Amara, ngunit si Cheryl ay hindi nalilimitahan siya ang kanyang amo, kung tutuusin. Mayroong isang tiyak na halaga ng paggalang na siya ay obligadong ibigay, at siya ay may tungkulin sa pag-aaral sa kanya, sa pakikipamuhay sa kanya, at, gaya ng sinabi ni Uncle Chu, na paligayahin siya. Dahil dito, palaging tinitiyak ni Terence na mapanatili ang isang positibong saloobin kapag nakikitungo kay Cheryl. 43. Iniligtas mo ako ngayon, kaya salamat. Sisiguraduhin kong gagantimpalaan ka ng aking ama, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tinanggap na kita o anuman hihilingin ko pa rin sa kanya na tanggalin ka. Sabi ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, na itinikom ang kanyang mga labi habang inaayos ang mga bagay-bagay. Nagkibit balikat si Terence, ngumiti ng walang magawa. Huwag kang mag-alala, hindi ako mananatili kung mananatili siya. Medyo nakaramdam siya ng kabiguan, masyado lang bang kayang hawakan ni Miss, o dahil ba ito sa kanyang kawalan ng kakayahan? Inakala ni Terence na ito ay pareho sa alinmang paraan. Mamimiss niya ang buhay na mayroon siya ngayon, ang mapayapa niyang paglipas ng mga araw, pagpasok sa paaralan, pamumuhay kasama ang dalawang dilag, pagsama-sama ng kanyang kapatid. Masarap ang buhay, ngunit hindi ito isang buhay para sa kanya. Ang tugon ni Terence ay tila medyo malungkot, at nadagdagan lamang nito ang pagkabalisa ni Cheryl. Baka nagkamali ako. Baka hindi ko na siya subukang paalisin. Ito ang una para kay Cheryl na makaranas ng pag-aatubili tulad nito. Ano ang gusto niyang gawin kay Terence? Hinubad ni Terence ang kanyang kamisete at pantalon pagkatapos pumasok sa kanyang silid. May malalaking splotches ng dugo sa mga ito, malamang na hindi na magagamit. Sayang naman. Itinapon ni Terence ang pantalon sa isang basurahan sa isang sulok na medyo ayaw mabuti naman itong pares ng pantalon. Pagkatapos ay nagsuot siya ng backup na uniforme bago lumabas sa sala. Si Cheryl at Yasi ay nanunood ng anime sa TV nang lumapit si Terence. Umupo siya sa sofa na pinakamalayo sa mga babae, hindi niya sinasadyang abalahin sila habang nanunood siya ng ilang TV kasama nila. 9:00 na ng gabi nang makauwi sila, dahil sa pagnanakaw sa bangko at lahat ng nangyari pagkatapos noon. Dumiretso si Fredo sa hotel para kunin ang kanilang hapunan, ngunit 10:30 na nang maghatid siya ng pagkain. Gaya ng dati, umalis kaagad si Fredo pagkatapos iwan ang hapunan sa mesa. Gayunpaman, kinausap niya si Terence bago umalis sa pagkakataong ito. Huwag kalimutang tingnan kung nakalock ang mga pinto. Siguraduhing panatilihing ligtas ang mga babae. Huwag kang mag-alala, Tio Fredo. Sagot ni Terence, may katiyakan sa kanyang mga mata. Ang pagsasanay ni Terence sa gabi ay nagbibigay ng parehong epekto na ay dudulot ng pagtulog.
Pinapahinga nito ang kanyang katawan at isipan, ngunit ito rin ang pinakasensitibo sa anumang panlabas na kaguluhan. Walang makataka sa kanyang pandinig, at may kumpiyansa si Terence tungkol sa anumang isyu na may kinalaman sa kaligtasan at seguridad ng Villa. Oh! Bulalas ni Yasi nang umabot sa ilong niya ang bango ng pagkain. Sa wakas, pagkain. Cheryl, kain na tayo. Tumayo si Cheryl at sinundan si Yasi sa kusina, gutom din. Nandoon pa rin ang bare sa kanyang puso, gayunpaman, labis ang kanyang pagkadismaya at pagkalito. Dahil dito, hindi siya gaanong kasigla ni Yasi. Walang pagkaantala, tuwang-tuwang binuksan ni Yasi ang mga lalagyan, umaagos ang kanyang laway nang makita ang mga masasarap na pagkain. Cheryl, ito ay nilagang manok, silk tofu, sweet and sour potato strips, at iyong sopas ng paa ng baboy na gusto mo para sa iyong suso. Sinaman ng tingin ni Cheryl si Yasi, na nagpapaalala sa kanya na may lalaki na sa bahay hindi na lang silang dalawa. Agad na tinakpan ni Yasi ang kanyang bibig, iniba ang usapan. Paborito ko rin ang silk tofu. Ang sabi nila, pumuti ang balat mo kapag kumakain ka ng tofu. Napatingin si Cheryl kay Terence, na nanunood pa rin ng TV mag-isa. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks. Hindi niya alam kung bakit, ngunit si Terence na nanunood ng TV, lahat ay nag-iisa at nakahiwalay sa grupo ay nagdulot ng matinding discomfort sa kanyang sentido. Kasabay pa niyang kumakain ang mga ito sa mesa kagabi, masigla gaya ng dati. Dahil sa buong laway na pangyayari kahapon kaya hindi sumama si Terence sa kanila. Shoo! Sabihin mo sa Shield guy mo na handa na ang hapunan. Sabi ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Yan ang Shield guy mo, okay. Hindi ko kailangan ng Shield, remember. Sabi ni Yasi, habang nakatingin kay Cheryl na nakakatawa, na parang naramdamang may nangyari. Bakit ang ganda mo bigla, iniimbitahan mo siya ng hapunan? Sige, kakain na lang tayo mag-isa. Malamig siyang natigilan, isang hindi inaasahang gulat ang sumalubong kay Cheryl sa ilalim ng pagtatanong ni Yasi. Okay, sige, tatawagan ko siya. Ngumisi si Yasi. Tumayo siya bago tinawag si Terence. Shield guy. Handa na ang hapunan. Kumain na muna kayo, sasama ako pagtapos nyo. Hindi naman ako gusto ni Cheryl. Sagot ni Terence, bahagyang nagpapasalamat kay Yasi hindi siya nakalimutan ng dalaga, kahit nanyayaya siya sa mesa. Kaya siya ay isang mabait na tao, kung tutuusin. Ang kanyang pansit kaninang umaga ay hindi para sa wala. Natigilan si Cheryl nang marinig ang mga salita ni Terence, ang kanyang piraso ng nilagang manok ay nahulog mula sa kanyang chopsticks. Pakiramdam niya ay umiiyak siya. Siya ang may gusto sa kanya sa mesa, ngunit ang asshole ay nagbibigay ng puntos kay Yasi para sa pagiging mabait sa kanya. Sabi pa nung guy, she hate him. Hindi ba naiilang sa tae ang kanyang kabaitan? Pero Cheryl W., magsasalita pa sana si Yasi nang hilahin siya pabalik ni Cheryl. Whatever. Hayaan mo lang siyang magutom. Cheryl greeted. She hates that asshole so much. Ano? Pero Cheryl, ayaw mo bang kasama natin siyang kumain? Natatarantang tanong ni Yasi habang nakatingin kay Cheryl. Parang nanlumo ang kaibigan niya sa hindi malamang dahilan. Nagbago ang isip ko. Sumagot si Cheryl ng nag-alinlangan sandali bago muling ibinuka ang kanyang bibig. Shoo! Tawagan mo siya, dahil mahal-mahal mo siya. Ako. Pero sabi niya ayaw mo pa rin sa kanya. Inosenteng paalala ni Yasi sa kanya. Ako. Gustong linawin ni Cheryl ang mga bagay sa wala akong sinabing hindi ko siya gusto, okay. Ngunit nagpa siya kung hindi. Ang pangungusap na iyon ay magpapulala lamang ng mga bagay. Hindi ba niya ipapa-announce na may gusto siya sa kanya? Whatever, kain na lang tayo. Ang isang carpet ng panghihinayang, gayunpaman, ay maghuhugas kay Cheryl sa takdang panahon. She'd contemplate in that regret, hoping that time will just turn itself back. Sigurado siyang tatayo lang siya sa sandaling matapos magsalita si Terence, sinisigawan siya ng walang bahid ng pag-aalinlangan, whatever, I like you, okay. Kumain ka na lang, jeez.
Ngunit kung ano ang nangyari, at ito ay simpleng kapalaran na para sa maraming gabi sa hinaharap, si Cheryl ay iiyak, humihikbi sa kanyang mga gabi habang siya ay umiiyak ng panghihinayang na luha sa unan sa kanyang malungkot na yakap. Isang shooting star ang dumaan, at gagawin ni Cheryl ang kanyang imposibleng hiling sa isang kapos-palad na wakas para sa mga hiling na tulad niyan ay hindi nagbunga. Tinitigan niya ang mga bituin sa kanilang karamihan, at makikita sa kanila ang distansya sa pagitan nila ni Terence, kahit papaano ay lumalawak. Ito ay isang mapanlinlang na makitid na trench na naghihiwalay sa dalawa, ngunit iyon ang pagkakaroon nito mapanlinlang ang kanyang pagpindot ay hindi kailanman magkakaugnay. At siya ang naghukay ng kanal na iyon. Ang kasalukuyang Cheryl, natural, ay hindi pa ito napagtanto. 44. Alas 11 na nang matapos kumain ang mga babae. May pasok pa bukas, dapat kanina pa sila tulog. Tumayo si Terence habang pinagmamasdan ang mga batang babae na umakyat sa itaas, papunta sa mesa na may magandang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya pinapansin ang mga ito noong una nilang sinimulan ang kanilang pagkain, ngunit hindi niya pinalampas ang anumang bagay na dumating pagkatapos ng imbitasyon ni Yasi. Mahina silang nagsalita, hindi inaasahan na marunong magbasa ng labi si Terence, nahuhuli niya ang bawat salitang binitawan ni Cheryl. Kaya medyo softy sa loob si Miss, kumbaga. Magiliw na ngumiti si Terence habang kinukuskus niya ang mga natirang pagkain ng mga babae, kahit na hindi naman talaga ang mga ito ay natira. Ang parehong mga batang babae ay may maliit na gana, at halos hindi nila hinawakan ang nilagang manok, maliwanag na iniiwasan ito dahil sa kung gaano ito nakakataba. Para sa marami sa mga lalaki sa Starfields First School, ang pagkain ng mga natirang pagkain nina Cheryl at Yasi ay isang pagpapala, isang tulad ni Leandro Song halimbawa, ay hindi magsasawa dito. Si Terence ay talagang nagugutom, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa paglilinis ng bawat piraso ng pagkain sa mesa. Tinapos niya ang pagkain sa isang dumighay, sobrang nasiyahan. Tumunog ang mga yabag mula sa kanyang likuran, ngunit hindi nag-abalang lumingon si Terence, madali niya matukoy kung sino ang papalapit na tao na hinuhusgahan sa pamamagitan ng mga yapak ng mag-isa, sa kabila ng kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga pattern ng paglalakad ng dalawa. Wow, shield guy. Baboy ka ba? Wala na. Si Yasi iyon, gaya ng inaasahan. Bumaba na ang dalaga para pawiin ang kanyang uhaw nang makita niyang nalinas na lahat ang mga lalagyan. Tumawa si Terence. Masyado kayong maaksaya, hindi ba? Nag-iiwan ka ba ng ganito kadaming pagkain sa bawat oras? Nandyan ka naman ngayon, kaya okay lang di ba? Si Yasi, natural, ay hindi naunawaan ang kabutihan sa pagtatapos ng iyong pagkain, hindi sa mga kondisyon ng pamilya kung saan siya ipinanganak. Wala nang idinagdag pa si Terence. Naunawaan niya ang mga pagkakaiba sa kanilang kapaligiran. Hindi kailanman mauunawaan ni Yasi at Cheryl ang pananaw ng kanyang uri ng mga tao. Hindi tungkol sa pag-aaksaya ng pagkain, hindi bababasa. Oh, tama na, sabihin ko sa iyo ang isang maliit na sekreto. Alok ni Yasi habang naglalabas ng isang bote ng red tea mula sa refrigerator, napaka-misteryoso. Anong sekreto? Tanong ni Terence, hindi alam kung saan ito patungo. Sinabi sa akin ni Cheryl na hindi niya sinabi na hindi kanya gusto, kaya pwede ka na kumain sa amin sa susunod. Bulong ni Yasi. Ganun ba? Nakikita ko. Tumango si Terence bilang tugon. Salamat, pero hihintayin ko na lang matapos kayo. Bakit? Curious na tanong ni Yasi. Walang matitira kung kakain muna ako. Ngumiti si Terence, itinuro ang mga walang laman na lalagyan sa mesa. Ha! Tumawa si Yasi. Aakyat na ako, magpahinga ka na rin. Dahil doon, umakyat si Yasi, kumakaway kay Terence habang paalis siya. Pinanood ni Terence ang pagkawala ni Yasi sa itaas. Umiling siya. Hindi niya masabi kung ano ang iniisip ng batang babae, nagmula siya bilang isang cutie, ngunit talagang nakakagulat na matalino. Hindi binalak ni Terence na maligo dahil sa kanyang tama ng bala. Pinunasan niya ang kanyang sarili ng basang tuwalya bago matulog, iniisip kung paanong hindi niya inaasahang masasaktan siya sa lugar na tulad nito. Mas mabilis sana niyang gumaling ang kanyang binti kung nagdala siya ng ilang mga halamang gamot at gamot ni Old Lin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nagsimulang magsanay sa Art of Dragon Mastery.
Palagi niyang inaabangan ang isang pambihirang tagumpay tuwing gabi, ngunit ang pag-asang iyon ay hindi kailanman nagantimpalaan. Isang tamad, mainit na sikat ng araw ang sumikat sa silid ni Terence at sa kanyang likod. Nagunat siya, tinutulak ang mga bintana na bumukas habang nilalanghap niya ang hangin sa umaga. Ito ay isang bagong araw, puno ng mga posibilidad, at isang bagong araw ng paaralan na dapat abangan. Pinahahalagahan niya ang pagkakataong maganda ang paggising sa isang araw ng paaralan na tulad nito ay palaging pangarap niya. Hindi niya alam kung kailan siya ipapaalis ni Miss, ngunit maaari niyang i-enjoy ang buhay na ito hanggat maaari. Walang magawa si Amara habang nakatitig sa grupo ng mga tao sa harapan niya sa interrogation room. Isang buong gabi, at walang pag-unlad ang impormasyon mula sa mga taong ito ay walang silbi. Sila ang mga driver ng mga decoy na A74110 SUV, ngunit maliwanag na wala sa kanila ang nakakaalam ng anumang bagay na kapaki-pakinabang. Nag-alinlangan si Amara sa katotohanan noong una, ngunit ang karagdagang pananaliksik sa kanilang mga background ay nagsiwalat na sila ay mga driver ng pampublikong transportasyon sa bakasyon. Isa lang itong 500 kway na trabahong natanggap nila, ang magmaneho ng A74110 SUV sa isang itinalagang lokasyon, sa isang itinalagang oras. Ang mga driver na ito ay hindi pa nakakarating sa lokasyon nang sila ay arestuhin. Akala pa nila ang mga opisyal ay pulis trapiko, dahil hindi pa sila dumaan sa legal na pamamaraan para sa mga SUV, tinatanggap lamang ang pagtatalaga dahil sa mataas na presyo na inaalok. Hanggang sa sinabihan sila ng kanilang koneksyon sa pagnanakaw sa bangko ay hindi nila napagtanto na sila ay nagkaroon at minamanipula ng isang kriminal na grupo. Ang mga sospek na ito ay hindi na pinaghihinalaan, at dapat ipadala sa pulisya ng trapiko upang harapin. Hindi lang mailabas ni Amara ang kanyang galit sa mga taong ito. Isang buong gabi para sa wala. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang namamahala sa isang kaso, pagkatapos ng lahat, at hindi maiwasan ni Amara na malungkot. Maraming nakasakay sa kanyang mga balikat. Vice Captain, pinapalawak ba natin ang radius natin sa paghahanap? Tanong ni Wayne ng Team C1. Buong magdamag silang naghahanap, walang silbi. Ang pagpapatuloy ng paghahanap kahit magbukang liwayway ay tiyak na makakahadlang sa kilusan ng mga sibilyan. Si Amara ay hindi masyadong handang pumunta sa ganoong haba. Ang isang malawakang paghahanap ay kasangkot sa pagtatakda ng mga blockade hanggang sa paghinto ng mga dumadaang sasakyan, upang sila ay maimbestigahan. Kukonsulta ako kay Captain Yang. Naabot na ni Amara ang kanyang limitasyon. Kailangan niya ang payo ng kapitan tungkol dito. Talagang pakiramdam niya ay isang pagkabigo kung minsan ang lalaki ay lumipat sa koponan mula sa militar kasabay niya, ngunit nagtataglay ng mga kakayahan sa pagmamasid at tiktik ng 100 beses na mas malaki. Anumang kaso na nasa kamay ni Harold ay walang alinlangan na magbubuka sa ilalim ng kanyang mga pagsusuri at pagbabawas. Pero ako naman, sobra lang ang kailangan kong matutunan. Tama si Terence, itong vice captain position. Mukha ngang pera at family connections, di ba? Ngunit naunawaan ni Amara na siya ay karapat-dapat pa rin sa titulo, lalo na kapag ang kanyang ranggo ng militar ng mga mayor at mga tagumpay ay isinasaalang-alang. Gayunpaman, marami siyang kailangang gawin. 45. Sa isang lugar sa Starfield City, sa isang abandonadong bodega, ay isang itim na SUV. Wala itong plaka. Fucking hell, baliw ba ang mga pulis? Lahat ng ito para sa $1,000,000, talaga. Lumuwa si Baldy sa lupa, asar na asar. Boss, hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagtatago dito ng ganito. Nadismaya rin si Maynard. God fuck dammit, fuck. Enough, stop whining. Hintayin na lang natin ang tawag ni Coldy bro dito. Naiinip na iwinagayway ni Baldy ang kanyang kamay, nagriring ang telepono nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Ito ba si Coldy bro? Baldy here. Bahagyang nambobola ang tono ni Baldy. Ito naman ang amo niya. Anong ginagawa mo mga kalokohan? Isang malamig na boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Coldy bro, anong ibig mong sabihin? Tumigil si Baldy. Dinala mo ba lahat ng pera ng bangko? Pinilit ni Coldy bro. Ako. Oo, dinala ko noong umalis tayo. Ano ang malaking bagay? Hindi karapat-dapat sa paggamot na ito si Baldy. Isa itong pagnanakaw sa bangko.
Sayang naman kung ninakawan niya ang bangko pero hindi siya nagdala ng pera, hindi ba? You fucking pighead. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Sabi ko wag kang kukuha ng kahit ano. Are you fucking bingi? Sigaw ni Coldy bro. Ang tanging dahilan kung bakit pinaglalaroan ka ng mga pulis ay dahil sa malalaking supot ng pera sa iyo. Ah! Naunawaan ni Baldy pagkatapos ng ilang pag-iisip mukhang ganoon nga. Kasalanan niya ang lahat ng pagiging matako, hindi naman sila malalagay sa ganitong gulo in the first place kung sumunod lang siya sa plano. With that, nagsimula siyang magmakaawa. Coldy bro. Ibinigay ko ang buhay ko sa linya para sa iyo, huwag mo akong iwan. Kailangan mo akong iligtas. Emph. Kamusta ang bata? Malamig na tanong ni Coldy bro. Anak. Anong bata? Naguguluhang tanong ni Baldy. Cheryl. Wala kang ginawa sa kanya, di ba? Nagsisimula ng bumilis ang boses ni Coldy bro. Fuck. Tapos na ang lahat kung may gagawin ka sa kanya. Og. Nauutol na sabi ni Baldy hindi man lang sumagi sa isip niya si Cheryl bago siya binanggit ni Coldy bro. Paumanhin Coldy bro. Naligtas siya. Ano? Sigaw ni Coldy bro. You fucking. Wala sa iyo ang babae. Hindi. Mahinang sagot ni Baldy. Kung gayon, mamatay ka sa isang butas, tapos na ako sa iyo. Sigaw ulit ni Coldy bro. Dapat hindi na lang kita inatasan ng trabaho, ang galing mo talaga. Good riddance kapag nakuha ka ng mga pulis. Dahil doon, ibinaba ni Coldy bro ang tawag. Coldy bro? Coldy bro. Nagsimulang magpanik si Baldy, at tumindi ang pagsusumamo niya. Coldy bro. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ilang sandali pa bago niya na-realize na ibinaba na ni Coldy bro ang tawag. Boss, ano ang sinabi ni Coldy bro? Tanong ni Maynard nagpapanik din nang ibaba ni Baldy ang telepono. Iniwan na tayo ni Coldy bro. We're fucked. Sagot ni Baldy, nawasak. Fuck tayo. Tumitig si Maynard. Anong ibig mong sabihin, pinabayaan tayo ni Coldy bro? Oo, dahil nawala sa amin ang babaeng Cheryl na iyon. Napabuntong hininga si Baldy habang hinahampas ang kanyang puweten sa lupa. Fuck. Ikaw, kasalanan mo ang kalbo mo. Hindi siya makakatakas kung hindi ka ginawang hostage ng ibang bata. Nagmura si Maynard, tumalbog sa lupa at sinisingil si Baldy. Nagiging taksil ka. Napanganga si Baldy habang pinaghahampas siya ni Maynard ng kamao. Gawin mo pa rin ang matigas na tao hanggang ngayon, ha? Malamig na ngumiti si Maynard. Shit ka, akala mo ba magkakagulo tayo kung hindi mo hahayaang kunin ang batang iyon ang baril mo? Dahil doon, nagpaputok ng suntok si Baldy bilang ganti, at nagsimulang mag-away ang dalawa. Dalawang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, at kapwa sina Baldy at Maynard ay nahulog na patay sa lilim ng dugo. Ang Alapiers ang nagbabala sa pulisya tungkol sa pagpatay sa mga hostage isang lalaking nagngangalang Lamberley, ang pangalawang pinuno ng grupo. San bro? Ikaw. Nakatitig kay Lawson ang 2 taong naiwan, gulat na gulat sa pangyayari. Ang dalawang iyon ay isang grupo ng mga babae. Lamber M. Tingnan mo ang gulo na nararanasan natin. At nag-aaway pa sila sa kanilang mga sarili. Paano kung inabandona tayo ni Coldy bro, mayroon tayong mga kamay at paa, hindi ba? Higit sa lahat, may pera tayo. Nalalampasan natin ang lahat ng ito ng buhay at mabubuhay tayo ng mayamang kaginhawaan, hindi ba? Ang dalawang Alapiers ay nag-isip tungkol dito ito ay totoo. Ang pag-aaway ni Baldy at Maynard ang huling bagay na dapat mangyari ngayon. Ito ay hindi oras upang makipag-away sa kanilang mga sarili, maaari pa itong humantong sa mga pulis sa kanila kung hindi sila maingat. Ang pagtutulungan bilang magkakapatid ay, walang alinlangan, ang tanging paraan. Sa pag-iisip na iyon, tumago sila patay na si Baldy, at iyon ang ginawang bagong boss ni Lambert, isang boss na kanilang pag-asa. Ang perang ito ay sapat na para buhayin tayong tatlo. Sabi ni Lambert habang binubuksan ang mga bag, inihayag ang limpak-limpak na pera sa loob. Words were air, what mattered now was real, genuine money to have the lackeys be on his side.
Magkakaroon tayo ng halos 500,000 bawat isa kung hatiin natin ito. Ang 2 taong patay ay nangangahulugan ng mas maraming pera para sa iba sa atin. Sinusundan kita, son bro. Ikaw na ang bagong boss namin. Ang 2 Allopiers ay sabay-sabay na umawit na ipinangako ang kanilang katapatan. Tumango si Lausan, tuwang-tuwa sa pag-awit habang walang pag-aalinlangan na sumulyap sa mga bangkay ni Baldy at Maynard na kahiga sa tabi niya. Muntik nang makatulog sina Cheryl at Yasi dahil sa gabi na nang matulog sila. Gumapang lang sila palabas ng mga takip sa ikatlong alarma. Si Terence, sa kabilang banda, ay gising na. Naghanda siya ng 3 mangkok ng noodles, at inilalagay na ito sa kaldero ng mainit na tubig nang marinig niyang nagising ang mga babae. Gumawa siya ng yangchun noodles kahapon, at nag-aayos ng chicken sauce noodles. May natitira pang nilagang manok mula kahapon, at walang nakitang dahilan si Terence para sayangin ito. Bagong kompleto ang pansit nang bumaba ang mga babae. Wow! Napakabango! Matangos ang ilong ni Yasi, at hindi nagtagal bago niya napansin ang amoy na ibinibigay ng chicken sauce noodles. Tuwang-tuwa siyang pumunta sa kusina, ibinalik ang ulo para tawagan din si Cheryl. Cheryl, ginawa tayong muli ng iyong sheelgay ng pansit. Si Cheryl ay nagbabalak na sumama kay Yasi, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa kanya sa kanyang mga landas. Iyon ang luto ni Terence, dapat ba? Kung dahil lang sa kaunting pagmamataas at mukha na kasangkot, dapat lumingon kaagad si Cheryl sa kabilang direksyon, na parang wala man lang na amoy. Ngunit ang noodles ay masyadong mapang-akit. Maya-maya ay maririnig na ang mga slurping sound habang tinulungan ni Yasi ang sarili sa pagluluto ni Terence. Nangangati sa displeasure si Cheryl, hindi ganoon kaingay ang dalaga kapag kumakain. Sinusubukan ba niyang tuksuhin siya o ano? 46. Ito ay napakahusay. Komento ni Yasi habang nagpupuno ng pansit. Whatever, I ate his stuff yesterday, so what's the difference? Dahil doon, naglakad-lakad din si Cheryl sa kusina. Ngumiti si Terence, ninanamnam ang bawat pag-aalinlangan ni Cheryl. Medyo kawili-wili ang babae. Cheryl, handa na ang almusal. Ngumiti si Terence, umaasang hikayatin siya. Salamat. Ang malambot na boses ni Cheryl ay natigilan kina Yasi at Terence. Ito pa rin ba ang Cheryl? Umupo si Cheryl sa mesa at kinuha ang chopsticks. Pakiramdam niya ay mapupunit siya ng kaunti habang nakatitig sa mukhang masarap na pansit na bagong handa para sa kanya, maliban niyang tretuhin si Terence na parang tae sa lahat ng oras na ito. Sa totoo lang, he's a pretty nice guy, di ba? Oo, pasing yaya talaga. 7:00 na ang orasan, at dumating si Fredo sa oras na nakaparada ang kanyang Bentley sa labas mismo ng villa. Sina Cheryl, Yasi, at Terence ay pumunta sa kotse na si Cheryl ay tahimik, hindi nagrereklamo tungkol kay Terence. Mukhang medyo tinanggap niya si Terence, wala na kasing puot. Mr. Linford, sinabi ng iyong doktor na kailangan mong magbayad ng regular na pagbisita sa ospital ngayon. Sabi ni Fredo. Ihahatid ko sina Miss Charlton at Miss Colton sa paaralan bago ka dalhin sa ospital. Ihahatid kita sa paaralan mamaya. Okay kung ganoon. Sumangayon si Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang sugat sa kanyang binti ay hindi naman talaga dapat ikabahala, ngunit sumunod pa rin siya. Ayaw niyang makita siya ng mga tao bilang isang halimaw. Miss, maaari mo bang banggitin ito sa iyong homeroom teacher? Malumanay na sabi ni Fredo. Ay! Hindi alam ni Cheryl ang gagawin. Hindi na niya talaga kinasusuklaman si Terence, ngunit walang paraan na makakatulong siya na ipaliwanag ang kawalan ni Terence. Malalaman ng lahat na nakatira siya sa kanya kung gagawin niya iyon. Ipinagpalagay lang ni Fredo na ang mga bagay ay hindi pa naayos sa pagitan ng dalawa, batay sa tugon ni Cheryl. With that, lumingon siya kay Yasi. Miss Colton, baka matulungan mo si Terence na humiling ng leave. Okay lang ako, pero ayaw ni Cheryl na may nakakaalam na kasama niya si Terence. Nagsalita si Yasi na may inosenteng mukha, ngunit walang nakaligtaan ang kanyang diin sa mga salitang lives with her. Ah!
Tinapik ni Fredo ang kanyang noo, sa wakas ay nakuha ang pag-aalala ni Cheryl. Totoo naman, babae pala si Miss. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang ipahayag ng ganoon. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Ang pag-iisip tungkol dito ay isang bagay, ngunit nakakahiyang sabihin ito ng malakas. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila bilang tugon, ngunit tumahimik. Sinabi niya kung ano ang dapat sabihin, gayon paman. Ayos lang, medyo close ako sa Dean, at may number din ako. Ipapasabi ko lang sa kanya ang leave ko sa homeroom teacher. Nakangiting sabi ni Terence. Nakatingin lamang sina Cheryl at Yasi kay Terence, naguguluhan. Medyo malapit sa Dean. Isa pa, hindi ba first day of school lang ni Terence kahapon? Kung iisipin ito mula sa ibang pananaw, gayon paman, walang dahilan para magsinungaling si Terence, mas nakakahiya kung malalaman siya, kung tutuusin. Nagulat din si Fredo. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano nakilala ni Terence ang kanyang sarili sa Dean. Hindi pinalampas ni Terence ang mga kaina-hinalang tingin ng dalawang babae. Tito Fredo, maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong telepono? Ah, syempre. Sabi ni Fredo, iniabot ang kanyang telepono kay Terence. Inilabas ni Terence ang card na ibinigay sa kanya ng Dean, may nakalagay na numero nito. Ang ilan sa mga dugo mula kahapon ay nakuha dito, tila. Nag-type siya ng numero sa telepono, at pagkatapos ay kinuha ng Dean ang ilang mga ring. Hello, Mr. Wang. Oo, sino ito? Si Zillian Wang ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang session kasama ang kanyang kasintahan, at ang kanyang nagriring na telepono ay nagulat sa kanya, ang kanyang sama ng loob ay makikita sa kanyang tono. Ako si Terence. Mr. Wang, wala akong ginagambala, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. Ah, hindi naman. Sagot ni Zillian, ibang-iba ang tono niya kumpara kanina. Terence, di ba? Magsisimula na ang klase, pero anong kailangan mo? Haha, well, may itatanong ako, kung hindi masyadong gulo. Tumawa si Terence, walang balak na ilantad ang kasinungalingan ng Dean. Halatang nagpapanik ang lalaki nang pigilan siya nito. Ano yon? Makikinig ako sayo. Napabuntong hininga si Zillian. Kaya talagang nalaman ng bata ang tungkol sa kahapon, humihingi na siya ng pabor. Well, may kailangan akong gawin ngayong umaga, baka malate ako ng konti sa klase. Pwede mo bang sabihin sa homeroom teacher ko na mga 10:00 na ako makakarating doon? Sabi ni Terence. I see. Walang problema iyon. Nakahinga ng maluwag ang Dean, natutuwa sa kung gaano kaliit ang pabor, isang simpleng tawag lang ang layo. Maraming salamat, Ginoo. Aba, ayoko nang makagambala, kaya ipagpatuloy mo. Paalam, Mr. Wang. Nagpahiwatig si Terence. Ang batang ito. Walang magawang ibinaba ni Zillian ang kanyang telepono bago bumalik sa kanyang kasintahan. Terence, kilala mo talaga ang Dean. At mukhang malapit ka rin sa kanya. Bulalas ni Yasi, nakabuka ang bibig habang gulat na nakatingin kay Terence. Nakilala namin siya kahapon, naging maayos naman kami. Natural lang, hindi basta-basta na lang sasabihin ni Terence ang tungkol sa Dean. Napagpasyahan niyang eyebrush ito ng hindi malinaw na paliwanag. Wow! Patuloy ni Yasi. Sa susunod na kailangan ko ng leave, hihingi ako ng tulong sa iyo. Ngumiti lang ng mapait si Terence habang sinulyapan si Fredo mula sa gilid ng kanyang mata. Hindi man lang nag-react ang lalaki, malamang sanay na sa mga kalokohan ng klase ng mga babae. Oo naman. Si Fredo, sa kabilang banda, ay muling sinusuri ang binata sa harap niya. Si Terence ay hindi mukhang espesyal, ngunit siya pala ay napaka-sociable, bukod pa sa kanyang katapangan at talino. At napakahusay sa mga babae, tila, nakipagkamay pa sa police beauty na si Amara. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Fredo sa isiping iyon. Magiging biktima din ba ang dalawang prinsesa na ito? Mukhang oras na para makipag-usap sa chairman tungkol kay Terence. Inihatid ni Fredo ang mga babae sa paaralan bago nagmaneho papunta sa Starfield's First People's Hospital. Nakakita siya ng isang mobile shop sa di kalayuan, at nagpas siyang dumaan.
Mr. Linford, kailangan mo ring kumuha ng telepono para makipag-ugnayan. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon hindi naman niya maaaring ipagpatuloy ang paghiram telepono ni Fredo, kung tutuusin. Ipinarada ni Fredo ang kotse sa malapit, at tumungo sa tindahan kasama si Terence. 47. Naglakad si Terence sa tindahan, nakita ang Nokia E7 na ginagamit ni Yasi at Cheryl. Nagustuhan niya ito sa unang pagkakataon na nakita niyang ginagamit ng mga babae ang sa kanila, at nagpasya siyang kunin ang kanyang sarili sa eksaktong parehong modelo. Pinili niya ang Nokia E7 nang walang pag-aalinlangan, at magbabayad na sana ng ilang libong kway para dito nang pigilan siya ni Fredo. Ang lalaki ay hindi nag-aksaya ng anumang oras sa pag-swipe ng kanyang card, na binili ang telepono para sa kanya. Nakangiti siyang lumingon kay Terence. Ito ay isang pang-araw-araw na bagay, tayo dapat ang nagbibigay nito. Hindi tatanggihan ni Terence ang alok ng sinabi ni Fredo ng ganoon. Ang ilang libong kway ay talagang isang numero para sa isang tulad niya, kung tutuusin, habang ito ay walang halaga para sa nangungunang antas ng elite tulad nina Fredo at Pablo. Ito ay kilala na si Fredo ay humawak ng mga pagbabahagi ng Pablo Industries, maaaring maging driver siya. Hindi gaano, ngunit ito ay isang malinaw na pahayag na nagpatatag sa kanyang lugar sa mga mata ng chairman. Abala ang trapiko nang lumabas sila sa tindahan, ang mga tao ay nagmamaneho papunta at pabalik mula sa trabaho, at mapait na ngumiti si Fredo habang nakaharap sa dami ng mga sasakyan sa kalsada. Mukhang hindi na tayo makakarating sa ospital. Sa isang side note, Mr. Linford. Paano mo kilala ang Dean? Medyo nag-chat kami noong nag-register ako kahapon. Naging maayos naman kami, kaya binigay niya sa akin ang numero ng telepono niya para tawagan kung kailangan ko ng tulong niya. Nakangiting sagot ni Terence. Nakikita ko. Hindi talaga ito binibili ni Fredo, ngunit iniwan niya iyon. Ayaw ni Terence na pag-usapan ito, pagkatapos ng lahat. Matagal bago nakita ang Starfield's First People's Hospital. 8:30 na, at isang buong oras na traffic ang naranasan nila. Nagkita sila ni Dr. Warren mula kahapon, na masayang ngumiti nang lapitan siya ni Terence. Ang maliit na bayani ay naglalakad na sa kanyang mga paa. Kahit sino pang lalaki ay malamang na gumagamit pa rin ng saklay. Dr. Son, pakiusap, itigil mo na ang maliit na bagay na bayani. Sobra na, at hindi ako bayani. Nagsisimula ng mapahiya si Terence sa kung paano siya tiningnan ng doktor. Parang may kakaiba sa ngiti niya. Siyempre ikaw. Sabi ni Warren sabay wave ng kamay, parang isang elder. Kahit na, marahil ay masyadong makinis. Ang bagay na ginawa ni Officer Song sa iyo kahapon, lahat ng tao sa ospital ay pinag-uusapan ito. Maging ang kagandahang pulis ay may bagay para sa isang bayani na tulad mo. Ha! Nagsimulang pawisan si Terence. Seryoso. Sabi ng mga tao, mabilis kumalat ang balita sa mga paaralan. Mas mabilis ba itong kumalat sa mga ospital? Hahaha, sige, maiwan ko muna kayo. Nakangiti Warren habang sumusulat sa isang note, iniabot ito kay Terence. Dalhin mo ito sa treatment room sa surgical department, aayusin ka nila. Salamat. Mabilis na kinuha ni Terence ang note habang palabas siya ng clinic room ni Warren, na para bang tinatakasan niya ang lalaki. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang tenga. Tatamaan ng fan kung malaman ito ng sisiw na amara na iyon, na gawa niyang pigilan ang galit nito sa pamamagitan ng ilang retorika kahapon, ngunit nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence habang iniisip niya ang lahat ng problemang darating sakaling magkamali. Nakarating si Terence sa treatment room, at kumatok sa mga pinto. Isang malumanay na boses ang narinig mula sa loob. Pakipasok. Hey! Ang ganda ng boses ng nurse na ito. Walang alinlang na itinulak ni Terence ang pinto, mabilis na naglakad papasok. Hi! Nandito ako para sa aking check-up. Ah! Nagulat na bulalas ng nurse nang iangat niya ang ulo niya. Okay ka na ngayon? Ayos lang ako. Hindi mo pa ako pinapagamot. Nalilito si Terence. Maganda ang nurse, may malalaking bilog na mata, pero hindi naman baliw ang babae, di ba?
Hindi mo ba ako naaalala? Ngumisi si Francine Guan, medyo nalungkot habang nakatingin kay Terence. Natanggap niya ang kanyang unang sweldo kahapon, at nasa mataas na espiritu opisyal na siyang independyente mula sa mga matatanda sa kanyang tahanan na palaging tinatrato siyang parang bata. Sa totoo lang, hindi kapos sa pera si Francine. Medyo kabaligtaran ang kanyang pamilya ay napakayaman. Gayunpaman, ayaw ni Francine na maging ganoon. Gusto niyang magkaroon ng pera sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Dahil dito, nakakuha siya ng trabaho bilang isang nurse sa Starfield's First People's Hospital pagkatapos niyang makapagtapos ng medikal na paaralan. Ito ay isang mahirap na oras upang maghanap ng trabaho, at ang kompetisyon ay mataas. Bilang resulta, maging ang mga nurse ay nababalot ng mga bato, na pinipilit ang marami sa mga mas magagandang babae na yumuko sa hindi sinasabing mga tuntunin. Isa ito sa ilang paraan upang makamit ang mga ideal na propesyon. Ang background ng pamilya ni Francine, gayunpaman, ay naging protection sa kanya mula sa paggamit sa hindi sinasabing mga alituntunin. Walang sino man ang maglalakas loob na subukan iyon sa kanya. Dahil dyan, inatasan ng direktor ng ospital si Francine sa treatment clinic. Ang pinuno ng departamento ng Kururhiko na si Warren, sa parehong oras, ay isang napakamatuwid at tapat na tao, at kinilala ng direktor iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili niya ang partikular na departamentong iyon. Ang kanyang sariling posisyon ay nasa panganib kung ang kanyang mga doktor ay sinubukan ang isang bagay sa kanya, pagkatapos ng lahat. Si Francine ay masayang nagtungo sa bangko pagkatapos matanggap ang kanyang sweldo, na nagbabalak na magdiwang ng kaunti sa kanyang unang sweldo. Ang propesyon ng nursing, gayunpaman, ay hindi masyadong orthodox, at halos lahat ng mga bangko ay sarado nang matapos ang kanyang shift. Walang pagpipilian si Francine kundi pumunta sa malayo, kung saan may magagamit na 24 na oras na bangko. Hindi na kailangang sabihin, isang pagnanakaw sa bangko ang huling bagay na inaasahan niyang mangyayari. Sinunod niya ang ginawa ng iba nang magsimulang magbaril ang mga tulisan sa paligid. Blanko ang isip niya habang nakayuko. Siya ay sigurado na ang lahat ay sisubog. Sa sandaling umalis ang mga magnanakaw, dala ang kanilang pinanggalingan. Ngunit pagkatapos ay nagpakita ang mga pulis. Ang mga magnanakaw naman ay napilitang bumunot ng isang tao para gawing hostage. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Guanxi nang lumakad ang mga magnanakaw, ngunit nagkataon na pumili sila ng isang batang babae na hindi kalayuan sa kanyang nakayuko. Ang isang binata pagkatapos ay tumayo na may hatek, nag-aalok na kunin ang lugar ng babae. Ito ay kinuha Guanxi sa pamamagitan ng ganap na sorpresa. Instinct para sa lahat na matakot na ma-hostage, ngunit ang lalaki ay tumayo ng walang alintana. Mapapahanga lang si Francine sa ipinakitang katapangan. Ang kanyang pag-iisip ay naputol saglit pagkatapos, gayunpaman, nang ang magnanakaw ay nagpaputok ng kanyang baril sa lalaki, ang kanyang puso ay halos sumabog sa gulat at gulat. Ibinabaluktot ng lalaki ang kanyang katawan nang hindi inaasahang ibinalik niya ito makalipas ang ilang segundo, at hindi nakagawa ng ingay ang bala sa kanyang binti. Isang simbuyo ng tungkulin ang bumalot sa kanya sa sandaling iyon. Gusto niyang sabihin sa kanya na maaari niyang gamutin ang kanyang sugat, na siya ay isang nurse. Labi sa kanyang pagkadismaya, ang kanyang katawan ay tumangging gumalaw, at ang lalaki at babae ay nawala kaagad sa mga pintuan, kinaladkad bilang mga bihag bago makabangon si Francine mula sa pagkabigla. 48 balat. Narinig ni Francine ang isang pares ng mga nurse at doktor na nag-uusap tungkol sa isang lalaki ni Terence kinaumagahan, ngunit inisip ito bilang chismis lamang habang papunta siya sa kanyang klinika. Hanggang sa kalaunan ay nalaman niya kung ano ang tungkol sa chismis, na labis niyang ikinagulat. Lahat ay pinag-uusapan ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko. Natural, nagsalita si Francine bilang biktima ng buong insidente, binanggit ang binata na nag-alok na kunin ang lugar ng babae bilang hostage. Binura nito ang anumang bakas ng pagdududa na mayroon ng sinuman, at ganap na nakumpirma ang katayuan ni Terence bilang isang bayani. Sa kabila ng ibinahagi ni Warren, ang karamihan ay nag-aakala pa rin na si Terence ay nanliligaw sa doktor. Ang pulis ay hindi nagsiwalat ng anuman, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang kumpirmasyon ni Francine bilang isang saksi ay sapat na mahalaga upang palitan ang isang pahayag ng pulisya.
Ano? Pumunta siya dito ngayon para operahan. Teka, ibig sabihin nakatakas siya sa mga magnanakaw. Tuwang-tuwang sabi ni Francine sa isang alon ng kagalakan nang marinig ang mga salita ni Warren, ang kanyang depresyon ay ganap na napawi. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, nag-aalala kay Terence at sa babae. Alam ko, di ba? Natatawang sagot ni Warren. Siguradong bagay si Terence. Francine, napakaswerte mo. Alam mo, sabi ni Terence sa sarili niya, naiwasan niya ang bala, tumalikod lang siya para tamaan ito nang makita niya ang isang babae sa likuran niya. Mukhang ikaw ang babaeng iniligtas niya. Ah! Kaya pala ganyan. Nalaglag ang panga ni Francine sa gulat, nagtataka siya kung bakit binaliktad ni Terence ang kanyang katawan. Iyon ang poprotekta sa kanya. Hahaha, Francine, ipapadala ko siya sa iyo kapag bumisita siya para magpa-check up mamaya. Nakangiting sabi ni Warren. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Francine, ngunit mismong ang direktor ang nakipag-usap sa kanya tungkol sa bagay na iyon noong unang pumasok ang batang babae, siya ay pinapasok ng isang malaking shot, at dapat tretuhin ng may espesyal na pangangalaga. Si Warren, gayunpaman, ay isang mahinhin na tao, palagi niyang tinatreto ng maayos ang lahat ng tao sa departamento ng Kurohiko. Ang mga salita ng direktor ay hindi kailangan. Ang mga kabataan, lalo na ugali ni Warren na siguraduhing itinuro niya sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Natural lang na mamula si Francine sa ideyang pagalingin ang kanyang bayani, na nasugatan sa pagliligtas sa kanya parang isang bagay na diretso sa isang drama. Pakiramdam ni Terence ay nakita na niya ang babae sa isang lugar noon. Ngunit kasalukuyang abala ang kanyang isip sa roleplay habang nakatitig sa uniforme ng nurse. Ang kanyang hindi mo ako naaalala, gayunpaman, ay nagpanginag sa gulugod ni Terence. Bakit parang something out of a drama? Pinatunog ng dalaga na parang nakalimutan na siya nito matapos paglaruan ang nararamdaman niya. Ikaw. Tinitigan ni Terence ang batang babae sa kanyang harapan ng may kainahinala, sinusubukang alamin ang kanyang pagkakakilanlan mula sa pagtitig sa kanyang magagandang mata. Hindi nakakagulat na hindi makilala ni Terence ang babae, sa totoo lang nasulyapan lang niya ito sa gilid ng kanyang mga mata sa sitwasyon ng hostage, at hindi niya alam ang pangalan nito. Salamat sa pagharang mo sa akin kahapon. Hindi napigilan ni Francine na madismaya sa nangyari, at nagpa siya na ipaliwanag na lang ang kanilang relasyon sa isang simpleng pangungusap ng pasasalamat. Oh, ikaw pala. Napagtanto ni Terence sa puntong iyon ito ang babaeng pinrotektahan niya kahapon. Naaalala mo? Ngumiti si Francine, tuwang-tuwa na naalala siya ni Terence. Alam mo, ang taong iyon kahapon ay binaril ako sa unang lugar, hindi ko kayang iwasan ang isang bala para sa akin at hayaan itong lumipad sa ibang tao. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Paliwanag ni Terence. Hindi mo rin kailangang makonsensya sa anumang bagay. Oh! Tila lumabo ng kaunti ang kapaligiran, at tumango si Francine, hindi sigurado kung ano ang sasabihin sa mga salita ni Terence. Well, yun na yun. Pwede mo bang tulungang gamutin ang sugat ko? Nakangiting sabi ni Terence. Ikinagagalak kitang makilala, magandang nurse na babae. Ako si Francine. Pagpapakilala ni Francine, masaya sa papuri habang nakangiti siya pabalik kay Terence. Kinuha niya ang tala ni Warren, at nagsimulang maghanda ng gamot. Inihahanda niya ang sabaw nang mapansin niyang nakatayo pa rin doon si Terence. Napangiti siya sa saya. Ano ka nakatayo dyan? Kailangan mong habarin ang iyong pantalon bago ako tumulong, tama? Ang mukha ni Francine, gayunpaman, ay agad na namula habang iniisip ang kanyang sinabi. Talagang una para sa kanyang pagpapagamot ng isang lalaking pasyente, karaniwang ipinapadala ni Warren ang mga lalaki sa mga kasal na nurse sa departamento ng Kurohiko kapag nahaharap sa isang pinsalang tulad nito. Ang mga batang nurse ay kadalasang humahawak ng mga panlabas na pasa at maliliit na pinsala. Ngunit ang mga bagay ay medyo naiiba sa pagkakataong ito. Si Terence ang tagapagligtas ni Francine, at sa kadahilanang iyon ay itinalaga ni Warren si Terence sa kanya na may tahimik na pagsang-ayon. Okay lang ba?
Si Terence naman ang napahiya, hindi man lang naalis ang kanyang pantalon sa kanyang mga paa kahapon nang ginulo ni Amara ang kanyang hita, at tingnan kung ano ang nangyari. Maiisip lamang ng isang tao ang mga posibilidad na magmumula sa parehong aksyon, sa pagkakataong ito sa isang walang pantalong Terence. Ang kahihiyan ni Terence, gayunpaman, ay inalis ang pamumula sa mukha ni Francine. Ang kanyang pagkalikot ay malamang na nagising sa kanyang mas mapaglarong bahagi. Ako ay isang nurse, alam mo. Ano ang dapat ikahiya tungkol sa hindi dapat magkaroon ng anumang privacy sa pagitan ng doktor at pasyente, kaya bakit hindi ka maging isang mabuting bata at habarin ang iyong pantalon? Ang pagpili ng salita ni Francine ay nagresulta sa pag-init ng mukha ni Terence. Ano ba itong pagpili ng salita, para siyang isang matandang babae na nanliligaw sa kanyang junior. Nagsimulang tumulo ang pawis sa leeg ni Terence, at nagpasya siyang sumabay sa agos. Ang babae ay isang nurse, kung tutuusin wala naman dapat problema. Kasabay nito, tinanggal niya ang kanyang sinturon sa isang mahinang hagod, ibinaba ang kanyang pantalon, at umupo sa malapit na upuan. Iyan ang upuan ko, ngunit magagamit mo ito. Namula ang mukha ni Terence na nakahiga sa upuan sa opisina, ngunit hinayaan niya, hindi naman ito big deal, kahit na naka-underwear ang lalaki. Ngunit si Terence ay umupo ng tuwid, ang kanyang tono ay humihingi ng tawad. Hindi ko alam na sa iyo iyon, dapat ba akong umupo sa ibang lugar? Ayos lang, nasugatan ang paa mo, at upuan lang iyon. Dahil doon, yumuko si Francine, inilipat ang kanyang ulo para sa mas malapit na pagsusuri sa sugat. Ang lalaki ay tila payat, ngunit may napaka-muscular na mga binti. Naintriga si Francine, hindi nakakagulat na nagawa niyang maglakad-lakad na parang walang nangyari. Tiniyak ni Francine na gumamit ng matinding pag-iingat kapag tinanggal ang bendahe, nang unti-unting namumuo ang takot, lalo na nang mapansin niya ang bahagyang umbok sa damit na panloob ni Terence. Ang kanyang paghinga pagkatapos ay nagsimulang bumilis, pati na rin. Ang kanyang kamay naman ay medyo nanginginig, at ang kanyang mukha ay nagliwanag ng pulang kamatis. Si Terence naman ay nagpapanik gaya ng babae, may isang magandang babae na nakaluhod sa harap ng kanyang pondiya, nakasuot ng roleplay nurse uniform. Gayunpaman, malakas ang kanyang pag-iisip, at napigilan ni Terence ang karamihan sa kanyang pananibik na lumaki. Ang panginginig mula kay Francine, gayunpaman, ay nagdugtong sa kanyang kamay kay Terence. Ang isang malakas na pag-iisip ay may mga limitasyon. 49. Namumula na si Francine dahil sa paghawak kay Terence, hindi niya maiwasang ibaba ang ulo habang patuloy ginagawa ang mga bendahe. Ayaw niyang makita ang kanyang ekspresyon, at lalo pang umiwas ang kanyang ulo, lalo pang bumababa sa instinct ng Napabalikwas ang ulo ni Francine nang mahawakan, napatayo siya sa gulat, napayuko ang mukha sa sobrang kahihiyan. Pakiramdam ni Terence ay walang magawa habang nakatingin sa mukha ni Francine. Bakit kailangan mong hawakan ito? Ano ang nangyari, gayunpaman, at ito lang ang magagawa ni Terence para mag-alok sa kanya ng isang hindi magandang paghingi ng tawad. Sorry. Pinilit kong pigilan ang sarili ko. Masama lang ang pakiramdam ni Francine mula sa paghingi ng tawad. Alam niya na sapat si Terence upang pigilan ang kanyang sarili, biologically lang ang reaksyon pagkatapos na mahawakan ito ng kanyang kamay ng hindi sinasadya. Sa totoo lang, dapat sa kanya ang sisihin. Hindi mo kasalanan. Hindi ko dapat pinapansin in the first place, as a professional nurse and all. It was actually my thoughts that got a bit indecent. Paliwanag kaagad ni Francine. Siya ay lumalapit sa isyu na may magandang saloobin, ngunit kahit na sinong lalaki, at malamang na sinampal niya ito sa mukha. Iba si Terence, siya ang kanyang tagapagligtas, na nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya. Ang katotohanang iyon lamang ang nagdulot ng pagkakasala sa kanyang puso, at ang kanyang kasalukuyang kabaitan at bukas na pag-iisip tungkol sa hindi sinasadyang skinship. Siya ay pababa ngayon. Awkward na banggit ni Terence habang medyo nanunuya sa sarili. Buti naman kaming nagpatuloy. Oo. Tumango si Francine, isinantabi ang kanyang kakulaitan habang inaasikaso niya ang sugat ni Terence. Ang benda ay dumaikit sa bahagi ng sugat, at kinailangan ni Terence na magnganga ang kanyang mga ngipin habang pinunit ito ni Francine.
Talagang mabilis ang paghilom ng sugat, hindi ako makapaniwala na ang operasyon mo ay kahapon. Komento ni Francine na gulat sa kanyang nakikita. Oo, palaging malusog ang aking balat. Nagpaliwanag si Terence na may kasinungalingan, hindi niya basta-basta masasabi sa kanya ang tungkol sa Art of Dragon Mastery. Natapos ni Francine ang bendahe at natapos ang paggamot, ngunit halata sa kanilang mga mukha na medyo nahihiya pa rin ang dalawa sa kabuuan nito. Si Francine ang unang nagsalita, nakangiti ng mapagbigay. Halika para sa isang check-up, pagkatapos ng 3 araw maaari kang pumunta ng direkta sa aking opisina. Oo, salamat. Tumango si Terence bilang tugon, lumabas ng silid at nagmamadaling umalis sa departamento ng Kurohiko, hindi nagpapahinga hanggang sa makarating siya sa pasukan ng ospital. Nakakahiya ang araw na iyon. Si Fredo ay naghihintay kay Terence sa buong oras sa kotse, hiniling ni Terence na pumasok ng mag-isa. Nagawa niyang maglakad ng maayos, at naabala niya ang lalaki. Tapos na lahat. Tanong ni Fredo, itinulak ang pinto nang makita ang paglapit ni Terence. Oo. Tumango si Terence. Kailangan pa ring pumunta bukas para magpa-check up, pero sabi ng nurse tingnan muna kung paano nagsasara ang sugat. Darating din kinabukasan. May day off si Francine bukas, at iniisip niyang tanggapin si Terence kinabukasan nang isipin niya ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa sugat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Terence na piliin ang oras depende sa kondisyon ng sugat, kasama iyon sa isip. Naalala ni Terence ang awkwardness mula sa clinic room kanina, hindi pa talaga siya handa para sa pangalawang round ng session na nakakahiya. Ang pagtingin ng hindi hinahawakan ay hindi talaga nagawa sa kanya. Nakipag-ugnayan ako sa chairman, at ipinaalam sa kanya ang mga kaganapan kahapon. Sabi ni Fredo habang pinaandar ang sasakyan. Anong sabi ni Mr. Charlton? Tanong ni Terence. Pagbabalik ni Mr. Charlton sa lalong madaling panahon, haharapin niya ang bagay pagkatapos niyang bumalik sa Starfield. Nagpatuloy si Fredo. Bagaman, nabanggit ng chairman na mayroon siyang pangkalahatang ideya kung sino ang maaaring maging utak. Oh. Medyo nagulat si Terence, medyo matalino ang chairman, inaalam kung sino ang utak sa napakaikling yugto ng panahon. Ang trapiko ay bumagsak, at ang mga kalsada ay naging mas makinis kaysa dati. Hindi nagtagal bago nakarating si Fredo sa paaralan, ibinaba si Terence at umalis na may kaway ng kanyang kamay. Hinailan ni Terence ang backpack sa kanyang mga balikat habang siya ay humakbang sa gate. Walang laman ang field, iilan lang ang mga estudyanteng naglalaro ng basketball noong oras na ng klase. Malinaw na mga delinquent na lumalaktaw sa klase. Isang basketball ang biglang lumipad patungo sa direksyon ni Terence, na lumapag malapit sa kanya nang may patalbog. Oh, bata. Ihagis mo rito ang bola. Tawag ng isang estudyanteng may mahabang buhok na nakaitim na sando. Huli na si Terence sa klase, at wala na siyang oras para humabol ng basketball. Hindi man lang ito dumapo sa kanyang paanan, medyo malayong huminto ang bola. Fucking hell, you little bastard. Hindi mo ba naririnig na kinakausap kita? Si Rowan ay labis na hindi nasisiyahan, walang sino man ang nangahas na labanan siya, wala sa paaralang ito. Hindi kilala ni Terence ang kanyang mga magulang, ngunit hindi siya nakatanggap ng insulto sa ganoong paraan. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Rowan. Itinuro niya ito, at pagkatapos ay sa kanyang sarili, na parang nagtatanong, ako ba ay kausap mo? Oo, ikaw. Bingi ka ba? Magbibilang ako ng 3. Ihagis mo ang bola noon at hahayaan ko na ito. Sisirain ko ang buhay paaralan mo kung hindi mo gagawin. Tumahol si Rowan nang walang pag-aalala si Terence ay malinaw na isang mahirap na estudyante sa paraan ng kanyang pananamit. Hindi umimik si Terence, naglakad lang papunta sa kinaroroonan ng bola. Yumuko siya at binuhat ito. Ang mga alipores ni Rowan ay nagpalakpakan lamang bilang tugon na nagpapadala sa kanya ng isang alon ng tuwa. Ito ay kung ano ang kanyang buhay sa paaralan bilang isang Big Four ay tungkol sa lahat ng tungkol sa pang-aapi sa iba, itulak sila sa ilalim ng kanyang mga paa at tapakan ang mga ito. Rowan, yan para sa'yo, wala man lang sinasabi ang bata, ilang salita lang at namimili siya ng bola para sa lalaking sumigaw sa kanya.
Kawawang estudyante. Masayang sabi ni Rowan. Walang sino man ang maglalakas loob na labanan ako sa paaralang ito. Tumayo si Terence, lumingon kay Rowan na may hawak na bola. Si Rowan naman ay itinaas ang kanyang mga kamay, sinenyasan si Terence na ihagis ang bola sa kanya. Bahagyang umangat ang kanyang mga labi habang tinitingnan ni Terence ang bastos na mukha ng lalaki. Sa isang marahas na paggalaw, ipinadala ni Terence ang pagbaril ng basketball sa direksyon ni Rowan. Naturally, hindi pa natatanto ni Rowan ang paparating na panganib, ang kanyang mukha ay may kasiyahan pa rin habang naghahanda siyang tanggapin ang bola. Ang bola ay tumama sa mga kamay ni Rowan, at ang kanyang mga alipores ay nagsimulang magsaya. Damn, Rowan. Si Rowan ay nagdiriwang din, ipinagmamalaki na nakasalo siya ng bola mula sa malayong distansya. Magsasalita pa lang sana siya nang may naramdamang hindi tumitigil ang bola kahit nasalunan niya ito. Mas lead ball ang pakiramdam kaysa sa basketball. 50. Giga. Sumigaw si Rowan, ang kanyang mga palso ay na-dislocate sa kanilang sarili mula sa pagkakabangga, at ang basketball ay bumaril mula sa kanyang nawasak na mga palso at sa kanyang mukha. Hindi man lang makatawag si Rowan sa gulat nang bumulwak ang dugo sa kanyang mga butas ng ilong, na bumubuo ng isang arko ng bahaghari na pula habang siya ay natanggal sa kanyang mga paa. Agad siyang nawala ng malay, at ang mga alipores ni Rowan ay tumitig sa sobrang gulat basketball. Ito ay isang fucking cannonball. Pagkatapos ay itinaas nila ang kanilang mga tingin kay Terence, na katatapos lang magpunas ng alikabok sa kanyang mga kamay, papunta sa klase na parang walang nangyari. Hindi na nilinggan ni Terence ang nasawi. Asshole. I'll let you go with a light warning this time, ilalagay kita sa koma kung hihilahin mo ulit ang ganito. Sinaktan ng batang iyon si Rowan, hindi natin siya papayagang makatakas. Ang isa sa mga alipores ay nagsalita pagkatapos ng katahimikan, na ginaising ang iba sa kanilang pagkagulat. Magsisimula pa lang silang maglakad kay Terence nang lumingon siya ng walang pasensya. Tiningnan ni Terence ang grupo sa kabuuan nito, ang kanyang mga mata ay malamig na malamig. Ngumiti siya bago nagpatuloy sa pagpasok sa school building. Natigilan sila ng titig sa kanilang mga landas. Ito ay isang maluwalhating panaginip na ipaghiganti si Rowan, ngunit si Terence ay nagpakita lamang ng kahalimo ng kanyang lakas. Ang mga kamay ni Rowan ay deformed sa puntong ito, ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo. Sinisikap pa rin ng bawat isa na unawain kung paano maaaring magdulot ng pinsala ang basketball sa antas na ito. Walang sino mang hanggal na kunin ang isang taong pinaalis ang kanilang amo sa isang galaw. Hindi sila kasing lakas ni Rowan noong una. Ibinaba ng grupo ang kanilang mga ulo, at ang alipin na tumawag kay Terence ay nanatiling tikom ang kanyang bibig. Nang matalo, binuhat nila si Rowan at tinungo ang ospital ng paaralan. Wala si Leandro sa study hall noong umagang iyon. Naging abala siya sa pagtawag sa isang Henry Bro, na nagtrabaho para sa kanyang ama. Ang lalaki ay isang malaking shot sa mga kalye ng Starfield, na namamahala sa nightclub ng glory years ng kanyang amo. Si Henry Bro ay hindi masyadong interesado sa pagsuyo kay Terence. Ang bata ay isang estudyante, at walang dahilan para habulin siya ng isang lalaking tulad niya. Sobra na sana. Ang pagpapadala ng kanyang mga alipores ay higit pa sa sapat, kung tutuusin. Tinatrato din ni Henry ang buong pangyayari na may kaunting pang-aalipuste si Leandro at ang kanyang grupo ay hindi makaharap sa isang estudyante mismo. Ito ay kaiyahiya, ngunit si Henry ay nanatiling tahimik tungkol dito. Walang kwenta na bigyan ng dahilan ang anak ng kanyang amo para kamuhian siya. Isa lang itong katangahan. Balang araw, mamanahin ng bata ang negosyo, at maaaring magtrabaho siya para sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Henry tungkol sa pagkakaroon ng isang bagay na walang halaga. Ito ay medyo nakakahiya. Gayunpaman, ang pagmamaktol ni Leandro ay nagbigay diin kung gaano kalakas ang transfer student. Napabuntong hininga na lamang si Hebaw, pumayag na dalhin ang isang pares ng kanyang mga tauhan para tingnan. Natuwa si Leandro, sa wakas ay nakuha na niya si Henry Bro para tulungan siya.
Ang lalaki ay sikat sa kung gaano siya kalakas, at alam ng lahat ang tungkol sa oras na iyon kung saan sinira niya ang isang kampyon sa boxing na nagpasya na durugin ang nightclub sa isang lasing na salpok. Hindi maiwasan ni Leandro na humanga sa kanya. Dahil dito, si Leandro ay may lubos na tiwala na walang magagawa si Terence sa harap ni Henry Bro. Nanumpa siya na hinding-hindi titigil hanggang sa mapaluhod niya si Terence at tawagin siya bilang Leandro Bro. Ngunit si Terence ay wala kahit saan. Natakot ba ang bata kaya nagpasya siyang hindi pumunta? Saka ano ang tinawag niyang Henry Bro? Kaway ng kanyang kamay, umalis si Leandro sa silid-aralan kasama sina Natoy at Stanley sa likuran niya walang dahilan para manatili siya kay Terence na wala. Leandro Bro, sa tingin mo ba natakot si Terence sa pakikipagtalik sa atin kahapon? Sinuri ni Stanley. May posibilidad na iyon. Sabi ni Leandro na nakakunot ang noo ito ang pinakakinatatakutan niya. Seryoso. Hindi siya pwedeng tumakbo forever, maliban na lang kung may balak siyang hindi na pumasok sa paaralang ito. Pero kakalipat niya lang kahapon. Si Natoy ay parang walang magawa sa kanyang sarili si Terence ba ay talagang titigil sa pag-aaral pagkatapos lamang ng isang araw. Fuck. This is bad. Medyo abala si Henry Bro kailangan pa niyang pangasiwaan ang mga negosyo ng tatay ko. Lagot ako kapag nalaman ng tatay ko na hinaila ko siya palabas, para sa isang away sa paaralan, hindi bababa. Sinabi ni Leandro, na nag-aalala sa pag-unlad. Oo. Kahit na kung papayag ang iyong ama na kunin ang buhay ng gangster, at italaga si Hebaw Bro bilang bodyguard mo, mas magiging malaki ka pa kaysa kay Rowan parang isang gangster lang ang kapatid niya. Komento ni Gao Jacob. Oo nga. Gusto ng tatay ko na makapasok ako sa magandang kolehiyo. Napabuntong hininga si Leandro. Talagang nakakainis kung magpasya si Terence na laktawan ng buong araw ang pagkakataong ito ay hindi darating ng ganoon kadali sa pangalawang pagkakataon. Ngunit nandito si Kang Jacob, dapat ba nating hayaan na si Hebaw Bro ang magalit sa kanya? Iminungkahi ni Natoy, maalat pa sa pagsipa ni Jacob kahapon. Ikaw fucking idiot, hindi namin kailangan ng fucking Henry Bro para harapin si Kang Jacob. Tayong tatlo lang ay sapat na para sipain ang kanyang asno. Sabi ni Stanley habang iniikot ang mata kay Natoy. Wala ka bang maisip na mas magandang ideya? Bakit hindi ka nag-iisip ng ideya kung gayon? Iritadong sagot ni Natoy. Tumigil nga kayong dalawa, shut up. Leandro snap, very impatient. Naghanap siya ng mauupuan, at naglabas ng sigarilyo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Natoy sa pagsindi ng sigarilyo ni Leandro, nakangiti ng alanganin habang ginagawa niya ito. Hindi ba si Rowan ay naglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan? Leandro Bro, maaari ba tayong sumama sa kanila saglit? Mungkahi ni Stanley, sabay turo sa mga estudyanteng naglalaro ng basketball sa field. Hindi interesado. Sabi ni Leandro pagkatapos ng isang tingin sa grupo ni Rowan. Umiling siya. Kung hindi pa rin dumating si Terence, kailangan kong hilingin kay Henry Bro na pumunta sa ibang araw, damat. Leandro Bro. Leandro Bro. Tingnan mo. Biglang sumigaw si Natoy. Fucking anong sinisigawan mo? Nagulat si Leandro, asar na asar habang nakatitig kay Natoy. Hindi, Leandro Bro? Hindi, Terence. Nauutal si Natoy sa puntong iyon. Ano ang kalokohan mo, Leandro Bro? Terence. Fuck, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa palitan ang pangalan ko ng Terence. Nagmura si Leandro habang nakakunot ang noo kay Natoy, sobrang hindi nasisiyahan. Leandro Bro, sinasabi ko sa iyo na nandito si Terence. Nandito siya. Biglang sabi ni Natoy, sa wakas ay nailabas ang mga salita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.